So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Gusto ko pong sabihin sa mga senador, hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. Yan po ang buwelta ni Senate President Alan Peter Cayetano laban po sa mga anak ng itlog na mga minority. O ano na? Tuta Soto, ayaw mo pa bang sumoko? Kunita ni Tuta Soto at ni Pinky Lacson laban kay Senator Alan Peter Cayetano, pumalpak na naman. Aray, aray, school bukol. Ang mga sakim at ang mga swapang bigo na naman ngayong araw upang patalsikin sa pagka-Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senator Alan, ang Brave 13 ay buo pa rin at walang unsihan. Nanako naman. Iyak na ngayon ang mga bubonistang, tanganistang, talyanista ni Bangag. Wala na. Sa mga pagkakataong ito, hindi na ho talaga kontrolado ng Palasyo de Polvoron at ni Bangag ang takbo ng Senado ngayon. Pwede na po nating sabihin, everything is under control ng mga Duterte. Nagmistulang presidente na po ang datingan dito ni Vice President Inday Sara Duterte. Isipin mo, nakailang attempt na, no? 3 na, para patalsikin si Senator Alan Peter Cayetano. Ngunit, totoo nga ho, yung banat ni Camille Villar, kung sino man sa 13 ang kumalas ay mas masahol pa kay Hodas. Magandang gabi ho sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ito na nga po ang nangyayari ngayong araw ng Lunes sa sesyon dyan sa Senado. Inaasahan po natin na mayroong kudita na mangyayari laban ho kay Alan Peter Cayetano. Subalit matindi po ang kapit ng Brave 13. Hindi po nagtagumpay ang mga kasakiman at mga masamang balak ni Tuta Soto at ni Pinky Lacson, anak ng kamuti na kahiya. Narito po ang mga ilang pahayag ng ng majority. Ito pakinggan natin. Espino, change in leadership. Buo yung 13, sa 13 walang unsihan. Aray ko, ang sakit. We still have the majority, ma'am. Okay, yeah. Oo. How many? 12, ma'am? Oo, okay. Ma'am, may nag-express daw ng intention to join the minority. Opo. Do you have information on that? Alam ko. Ma'am, basta buo pa rin ng majority. Solid 13. Wala Solid 13 din, ma'am. Okay, thanks, ma'am. Sir Pia, ma'am, solid pa ba yung 13 majority senators po? Ma'am, solid mo yung 13. Wala pong palitan. Solid 13 pa rin po ang majority. Pikat mo, Pinky Lacson. Pikat mo, Tuta Soto. Manguyot kayong mga hinayupa kayo. Masyado kayo kasing sakim. Ito na nga ho ang resulta. Senate President pa rin si Senator Alan Peter Cayetano. Tagumpay pa rin po ang pagdepensa ng Brave 13 sa liderato po ni Cayetano at nanatiling solido pa rin ang Brave 13. At walang makatibag dahil yung minority 11 lang. At balita ko po, suko na ang mga to sa pagkudita kay Alan Cayetano. At yung iba, mukhang magbaliktaran na from 11. Baka mababawasan po sila. Baka magiging 8 na lang ang matira dyan. Baka si Pinono ay anak ko, baka pupunta sa majority. At pagkatapos riyan po, hindi na po napigilan na bumanat po ni Senator Alan Peter Cayetano
laban po dito sa mga naggaling-galingan na mga minority kagaya ni Tuta Suto, kagaya ni Pampilo Pinky Lacson. Bumuelta po ang naturang Senate President at bumanat ang halos 30 minutos laban po sa minority. Pakinggan po natin itong matapang at hindi sumuko na Senate President at matibay po. Isipin mo, nakailang kudita na laban sa kanya na natili pa rin ang liderato ni Cayetano. Ito, pakinggan po natin ang banat ni Senator Alan Peter. Recognize the Senate President. Good afternoon, Madam Chair, Madam Senate President, dear colleagues. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Yan o. Baliktarin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So balikan natin ano ba ang ating tinanim. So allow me to put on record 3 topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number 2, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Gusto ko pong sabihin sa sarili ko at sa bawat miyembro ng Senado na hawak mo yung beat. Ayan o. Mga senador, hawak natin ang beat. Ano? Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Sabay. Hoy, Tuta Suto. Wala na kay Rizon Tibayros ang beat. Nasa grupo na ni Senator Alan Peter Cayetano ang solid 13. Kung ano po ang inyong tinatanim, ganyan po talaga ang inyong aanihin. Umani ka ng katraydoran, katraydoran din ang aanihin mo, Pinky, Tuta, Lacson. Umani ka na, nagtanim ka ng kaguluhan. Nagtanim ka rin, aani ka rin ng kaguluhan. Yan po ang magiging resulta sa inyo, Tuta at Lacson. Tuloy, hawak natin ang bit. Ano po ibig sabihin? Hawak natin ang mic, lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito. Correct. So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay mapupunta sa record. Kung pag-uusapan natin agriculture, agricultural smuggling, problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer, pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad nung the last 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide? Pag pinag-usapan natin, fiscal space po natin at dolyar sa peso, hawak po natin ang bit eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Pero tignan po natin yung interview since May 11. Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alan Cayetano? At pangalawa, bakit bumaksak ang dignidad ng ating Senado? Okay. I'm talking in general ha. Pa isa-isa po, may nagsasalita tungkol sa inflation. Kanina lang po, si Senator Raffy Tulfo ay sinabi nga niya na dapat yung mga importante sa ating bayan. Pero ito pong Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang pinag-uusapan po yung 13-11. Pinag-uusapan fireworks. Pinag-uusapan papalitan. I'm at your service and I am at your disposal. Show me 13 hands or 13 signatures. I will even administer your oath if you want to. Ano po ang nasabi po last week? Bumaksak daw po ang Senado. And alam niyo po, kasundo ko si Senator Win. I wasn't joking. I was making him smile, but I would vote for him. Pero sabi niya kanina, ibalik ang dignidad ng Senado. Okay, I'll take it with good faith. Ang problema, Senator Win, yan ang narrative ng minority eh, na simula nung Mayo 11, bumaksak. Sinabi ni Senator Ping, may I allow, and correct me Senator Ping kung mali, sabi niyo yung biruan ngayon, mas mabango pa yung House kaso sa Senate, at usually kasi mas mataas ang Senate. I will take exception to that. Why?
Because the Pulse Asia, if I'm not mistaken, in December 2019, when I was Speaker and Senator Soto was Senate President, the Senate was 66% and the House was 66%. When I was Speaker, pareho lang po ang trust rating, ang performance rating ng House at saka ng Senado. Bumaksak po ang Senado nung nagsimula po yung flood control. Correct. Dahil po, ilan ang binanggit sa minority. Pero ilang beses po sinasabi ng minority, bakit ganon? Kapag ka minority, may insertion daw. Pagka majority, amendment. Una, napakaraming ghost, tapos konti na lang. Tapos si Senator Jinggoy, ganito daw in-insert, tapos nung sinupina ng ombudsman, ang LBRO, yung pong may hawak ng dokumento, wala naman pala. I won't go into that because I do respect the hard work that every single senator, may it be Senator Marcoleta, may it be Senator Erwin Tulfo, or our chairman, Senator Lacson. I respect the work. I disagree on many things, but I do not criticize. Did I say bumaksak dahil sayo? Sayo? Wala po. Kasi hawak natin ang beat eh. Hay! Hawak natin ang bit. Puta no, sunog dyan si Pinky Lacson eh. Kasi sabi ni Pinky Lacson daw, bumagsak daw ang Senado. Ito yung fact talaga. Totoong nangyayari. Tama dito si Senator Alan Peter Cayetano. Nagkaroon tuloy ngayon ng comparison. Nung si Alan Peter daw yung speaker, at saka si Tuta Soto yung Senate President, tabla lang naman daw, 66%. Pero, kailan ba nag-umpisa na bumagsak talaga ang Senado? Alam nyo po, ang Senado bumagsak ng todo noong flood control. Pero nag-start na rin po bumagsak ang Senado noong 19th Congress. No, na pagdating sa impeachment labang kay Inday Sara. Kasi yung mga senador, lalo na itong sino pa yung nga hinayupak dyan sa Senado ay gusto agad mag-convene yung Senate. At saka si Tuta Soto na time, hindi pa namang senador. So medyo bumabagsak na yon. Pero talagang napuruhan ngayon nung nagiging Senate President na si Tuta Soto, no? Na dahil sa flood control, dyan bagsak na bagsak. So kailan pa bumangon? Ngayon po nagkaroon ng pag-asa at tsansa ang maraming Pilipino dahil nagiging Senate President itong si Alan Peter Cayetano. At totoo po yan. Hindi po bumagsak ang Senado nang dahil kay Alan Peter Cayetano, parang lagi na lang sinisisi si Cayetano, hindi po eh. Ang dapat po dito ang sisihin, itong sila ni Tuta Soto, Pinky Lacson, sila ni Mig Subiri, yung mga nauna dyan, nagiging Senate President. Ngayon, nagkaroon lang ng saysay ang Senado because of Alan Peter Cayetano. Di ba? Sunog ka dito, Pinky Lacson tuloy. Senator. Natin ang beat eh. Sasabihin nyo po, yes, but 24 tayo, yes. Pero kung 11 sa atin ang sinasabi, ang problema ay si Cayetano, palitan yan, at 13 naman tayo na nagsasabing con-as yan, at impeachment yan, etc. yan, edi 24 na tayo na yan ang pinapakinggan ng tao. Hindi inflation, hindi yung ekonomiya, hindi yung teenage pregnancy, hindi yung tumataas na bilang ng mga may AIDS, hindi yung problema sa PhilHealth, hindi po nakawalan ng flu vaccine ng ating DOH. Napakarami pong issue. Mr. President, bakit po ba na yung linggo ng May 11 ay naging napaka-masalimuot para sa atin? At yun po ay naging bullseye para sa marami. First of all, hindi po nanggaling sa bagong majority na kapag ka nag-take over etong majority na to, ay i-dismiss po ang impeachment. I-delay ang impeachment. Magiging partial ang impeachment. Kailan po niyo ako narinig na sinabi ko yung dating majority o minority ngayon? Pagka kayo ang majority, siguradong ma-impeach, siguradong guilty si Vice President Sara. Wala po. Kasi nire-respeto ko politika nyo. Pero once na mag-oath kayo, naniniwala ko, impartial na kayo. Mahirap maniwala. Mahirap sa mga statements nyo tungkol sa Vice President. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Di ko nilalahat. Ilan lang po sa inyo. But I recognize it's the same for us. Nahihirapan kayo maniwala na yung ilan sa amin na malapit sa Vice President, ako personally, malapit ako sa dating Pangulo. Hindi po ako malapit sa Vice President.
Pero kung ako'y maniniwala na kayo'y pwedeng maging impartial, why can't you give us the benefit of the doubt that we can also be impartial? Galing mo, Senator Alan Peter Cayetano dyan. Kasi nga, oo naman kasi, no, kung itong 11, tuta 11, lagi silang nagsasabi, sila daw yung impartial daw. Hindi naman impartial yung mga animal. Sila talaga ang mga anti-Duterte at nagpasakop po sa kumpas dyan sa Palacio de Polvoro, nagpasakop sa kumpas ni Sandro Marcos. Ang kanilang direction ay to impeach Vice President Inday Sara Duterte. Hindi sila impartial. So ngayon, dito naman sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano, karamihan sa kanila ay talagang malapit kay Vice President Inday Sara at inamin din ni Alan Cayetano, malapit ako kay Tatay Digong. So ngayon, nagkaroon nga ng division itong Senado ngayon because of Marcos. Tama si Alan Peter Cayetano dito, hindi naman talaga siya malapit kay Inday Sara. Naalala po ninyo, si Inday Sara nga po ang dahilan kung bakit napalitan si Senator Alan Peter Cayetano sa pagka-Speaker of the House. Pero, inano ba yun? Dinibdib ba yun Senator Alan Peter Cayetano? Hindi. Tumayo siya ngayon para po sa katotohanan. Hindi ho po pwede na mangingibabaw itong political motivated na impeachment labang kay Inday Sara. So, patas na ho ito. So, wala nang iyakan. Talagang divided po ang Senado. Sa akin lang nakikita ko. Talagang may pro-Duterte, may pro-Marcos dyan. Anti-Duterte, tsaka anti-Marcos dyan. Yan ang direksyon ng Senado ngayon na binipilit po ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano na pagkaisahin ang Senado kasi nga ang Senado ay isang independent institusyon. Hindi po ito sakop ng executive department, hindi po ito hawak ng presidenteng nakangiwang pa nga. Yun yung pinupunto ni Senator dito, magkaisa tayo. Magtatrabaho tayo bilang independent institution. Kasi pareho naman may mga political color eh. Pero mas maganda, gampanan po ng mga senador ang kanilang trabaho sa pagiging impartial bilang isang senator judge. Diba? Tota! Taloy, Senator. Even Senator Padilla, who's very close to the Vice President, na ang dami ng statement, sabi niya, kaya nga nagsasalita bago mag-oath, kasi once na mag-oath, susundin niya yun. Ako po'y Kristiyano, siya po'y Muslim. Pero pareho kaming naniniwala, brother, di ba? Na once nag-oath ka, kasalanan sa Diyos ang wag sundin yung oath. So, Madam President, it's a two-way street. What's the difference? The difference is the minority keeps speaking outside the session hall na hindi natin basta't masagot. Senator Amy is speaking in the session hall na lahat sila ay pwedeng tumayo. Number 2, outside the session hall, walang out of order. Dito po meron. I'll go to that later kasi meron naman po tayong rules at may way forward tayo. But the first thing po, yung binansagan po ang majority na ang dahilan daw po ay yung impeachment. We've proven that wrong. In fact, I'll ask for another caucus tomorrow to finalize matters regarding the impeachment because on Thursday, may final meeting naman yung secretariat, yung magiging clerk of court, and we want to get your inputs. Secondly po, Senator Bato, he's a member of this establishment. He is entitled to go here and to vote. Bakit naging issue na pumunta dito para bumoto lang? The leadership of the Senate determines the direction of the Senate. The Senate is the last line of defense when it comes to democratic issues or issues that affect our democracy. That's been the history of the Senate, pre-martial law and after martial law. Kaya nga yun ang hinala, bakit inabolish ng martial law? Because the independence of the Senate is very important. Yung po ang ginamit sa akin ni Senator Coco then Senator Tito Soto, who I respect. During Duterte's time, sabi nila, we have to have an independent Senate. Wag si Alan kasi masyadong malapit. Well, I'm the first one now of 4 SPs since 2022 na hindi ko makiklaim na malapit sa presidente. Have any one of you given us the benefit of the doubt that we will have an independent Senate? Hindi ko na narinig yun eh. Panay sinong malapit sa Malacanang? O yan, walang gagawin niya kundi lalabanan ng Malacanang. Eto, ganyan. Yan ang usap-usapan. That's the not so secret. Why can't we bind together minority majority and be an independent Senate? Not to confront the executive,
to collaborate, but also as checks and balances. Last point po, before I go to a way forward. Ba't ba nag-umpisa to at ba't ba nangyari yung May 13? Can you show the video kung anong ginawa sa ating empleyado? Okay, yung video po na ipi-play yun po yung usaan na putsang kinuyog po ng NBI. Na sabi, may anak din ako, ganun eh. Alam niyo, bilib ako dito kay Senator Alan Peter Cayetano kasi sinusubukan niya ngayon na pag-isahin yung Senado. So maganda pong indikasyon ito dahil nga karamihan po sa mga, hindi lang karamihan, lahat po sila ay ayaw po ng impeachment itong grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Siguro po yung mga nasa Tuta 11, malamang mahikayat niya yung iba. Yung mga ayaw sa impeachment, pumunta na kayo sa minority, sa majority. Kagaya ni JV Ejercito, mahahatak talaga yan si JV. Pati yan si Pinono, mahahatak din yan. Marami pong mahahatak dyan. Ang hindi mo lang mahahatak dyan, ay yung grupo nila ni Bam Aquino, Kiko Pangilinan, grupo sila ni Hontiveros, yan, hindi mo talaga mahahatak yan. Pero malamang si Gatchal yan, pwede mong mahatak. Pero itong si Zubiri, talagang balimbing tong hinayupak, no? Pero tingnan mo, mantakin mo, yung May 11, simula nun, ang pinag-uusapan lang, kailangan mapalitan agad si Alan Peter Cayetano. Yun po yung direksyon nila ni Tuta Soto at ni Pinky Lacson. Kasi takot sila na mag-umpisa na ang Senate Blue Ribbon Committee sa pag-imbestiga sa pag-hearing. Dahil alam natin, si Lacson at si Tuta Soto, pinagtakpan ng katotohanan. Kasi dali rin naman si Tuta Soto yung 18 ex-Marines, di ba? Yun po yung hindi talaga nila pinatawag kahit marami ng ebidensya sila ni Defensor. Pero ngayon, by this time, magkakaroon ho talaga ng pagkakataon na maimbestigahan na po itong 18 ex-Marines at yung flood control. Lalo na po ngayon, ang Vice Chair ng Blue Ribbon Committee, dalawa pala yan, si Senator Alan Peter Cayetano at si Jinggoy Estrada. Putsang ina, no? Yung minority, walang nagawa, parang natunaw sila dyan eh. Walang imik. Kasi puro pa may personal, puro pa mumulita itong mga animal. Gustong palitan si Cayetano. May napala kayo. Tuloy, Senator Alan. When they were leaving the building, nagtutulakan, kinuha ng mga taga-NBI at ginulpe si Terence Lim. Yan, yung Just to sa clarify so that everyone knows, Terence Lim is Senate Is Senate Security. OSA, our employee. Yes. At yung isang taga-OSA naman ay hinarangan at tinabayhan ng isang taga-NBI. Nung gulpe at dapa na siya, lalo pang ginulpe, ayaw siyang palapitan sa medical. At nung siya'y binuhat, dinadala siya at pinosasan at dadalin siya sa sasakyan ng NBI para dalhin sa NBI. Pucha. Okay? That's inside our premises. Have I heard anyone say that the dignity of the Senate is at stake here because the NBI ay nanggulpe sa loob ng ating premises, ayaw sumunod sa order ng Senate President at tinatakot pa ang ibang OSAA at isasakay sa kotse at dadalhin sa NBI. Isa lang po sa minority ang narinig ko po. Si Mig Zubiri, former Senate President. Did you ever hear me say anything about that? No. Because we're all waiting for the independent investigation. Do you have the video para kitang-kita? Guys, kanina ko pa sinasabi, excuse me. Okay, ito muna. Putsang ina, Alam mo, no? Yung USAA security, nakita ko talaga kung paano kinaladkad, no? Sabay sigaw pa nga ho na may pamilya po ako, may pamilya din po ako, na parang napilaya na nga eh. Tama dito si Senator Alan Peter Cayetano. Kayong Tuta 11, except pala kay Zubiri, kasi si Zubiri pubalag doon. Ikaw, Panfilo Lacson, Tuta Soto. O hindi ba ninyo nakita na yung security personnel, yung USAA, binugbog ng mga taga-NBI, alam ng taong bayan yan eh. Bakit hindi kayo nagreklamo? Hindi man lang kayo nagbigay ng simpatiya sa inyong security personnel USAA dyan sa Senado na nagbabantay sa inyo na binugbog ng taga-NBI.
At ang lumalabas pa, ito nga nakakainis eh. Mantakin mo ha, bahay mo yan, kasama kayo sa bahay dyan sa Senado, sa institusyon na yan. Meron kayong isang pamilya, sakop ng inyong bahay, sakop ng inyong pamilya. Binubugbog. O ginagago. Tapos kayo dyan sa isang pamilya, hindi kayo nagre-react. Hindi ninyo ipinagtanggol. Ang lumalabas, yung ipinagtanggol ninyo, yung nambubugbog. Yung NBI ang ipinagtanggol ninyo. Samantala, yung binugbog, hinayaan ninyong mabugbog. Ganyan kayo kasama. Pampilo Lacson, ikaw ay dating pulis. Nagiging PNP chief ka. Pero by this time, yung prinsipyo mo, kinain ng malita, anak ka ng kagwang ka. O, bakit hindi kayo nag-react dyan? Binugbog na nga yung tagabantay ninyo eh. Mas pinapaboran pa ninyo ng bugbog. Tingnan nyo kung gayo kayo kasi Raulo. Tuloy, Senator Alan. Me, Madam President. We have the video. Can you show the whole video? Kahit yung ano, Yes. yung palabas pa lang, kahit na sabihin yung hindi kitang-kita siya doon. Mula sa simula, please, yung video. Binablack and white ko lang kasi... Yung palabas pa lang sila Terence doon sa harap. Who's in charge of the video? Yes, may we request While they're preparing it, the Madam Chair, technical to show the video this is from the what start. will set the tone of why our OSAA was on high alert on Tuesday and Wednesday. And that is why they were wearing vests, and that is why they had to have weapons. Because the NBI was treating the Senate like a palengke. Ayan, oh. Oh, ayan, po. Is that it? Binablack and white ko lang para hindi tayo magpulpula sa channel natin. Ayan po yung USAA security. Alam yan ng taong bayan, ha? The person Ayan. in white on the ground is Terence Lim, OSAA, And all or those Senate who are security. holding them back are NBI. Yung NBI pa ang pumipigil. Ang pulis nakatingin lang. Yeah, continue the video. Binablack and white lang natin, ha? Baka pupula tayo na naman. Sayang ang effort. Ayan po yung kaguluhan yan. Ayan. No, show the whole video, yung hanggang binitbit sa kotse. O kaya yung CCTV. Hindi pa nakita nung maraming senador to. Hindi, sampal sa inyo ito, Madam Chair, tuta soto. that's one reason na hindi ko sinisisi yung iba sa minority. Kasi ako mismo, hindi ko nakita yung buong video. That's why I have communicated to everyone, including to the NBI. Mag-inhibit sila, tapusin natin ng buong buo yung investigasyon para makita natin kahit yung yung CCTV muna. But the point is, Madam Chair, paglabas pa lang dinukot siya, ginulpe, ayaw palapitan sa medical. Isipin niyo po, sa loob ng sarili nating Tahanan. Remember, Madam President, this is not a department. We're not the DOJ, the DOLE, DSWD. We are a branch of government. Correct. The Constitution says we are a co-equal Equal. branch. Ang USAA ba pwedeng manggulpe sa loob ng Malacanang? Ang USAA ba pwedeng manggulpe sa loob ng Supreme Court? O, pero ba narinig ko yung dignity natin, New York? Yung ating dignity ay giniba dahil sa NBI? Wala po eh. Si Alang Cayetano pa rin ang pinagbibintangan nyo. Bakit ako ba nang gulpi dyan? Hindi po ako ang pumayag. If you see the video, more than 20 agents of the NBI were allowed in on May 11. And we already napagtagpi-tagpi. The OSAA then and the SecGen were meeting. They even inspected the helipad and all parts kung saan pwesto yung mga NBI. So again, at this point, I'm not making a conclusion. At this point, I'm not pointing fingers. So let me move to the last point. Moving on, moving forward. Do you have the video ba? Pinakita nyo na kanina yung CCTV. O yan, palabas pa lang. O yan. Ayan po yung video, no? Kung saan nakuyog nga po yung security personnel, yung USAA, ang NBI po yung may kagagawan yan. Pag tiningnan mo, nakakainit rin po. Yan po yung totoong nangyayari. Yan, may sumisigaw, yun yung USAA. Alam po ninyo, nakakalungkot po yan, ha? Mantakin mo sa mismong premises ng Senado, no, ginagawa yung katarantaduhan.
sa isang may control ng naturang premises. Walang jurisdiction ang National Bureau of Investigation sa institusyon na yan. Tama nga ho yung sinabi ni Cayetano, di ba sila nang liit dito? NBI, matibag, na ito ay jurisdiction ito. Tahanan namin ito ng Senado. Papayag ba kayo na ang USAA pupunta rin sa Malacanang mambugbog ng security personnel ng PSG? Kung ano yung ginagawa ho ng NBI sa USAA, ganun din ang gagawin ng USAA doon sa mga security personnel. Hindi naman siguro pwedeng mangyari yun. Ito yung hindi nakikita ng taong bayan na mga naniniwala kay Tuta Soto, Penky Lacson, Hontivirus, Bam Aquino, Kiko Matsing. Dahil nga, ang kanilang nasa isip lang, kami ay anti-Duterte. Itong sila ni Alan Cayetano, pro-Duterte. Kaya hindi kami maniniwala kay Cayetano. Pero ito po yung bidyong ito, nagpapatunay kung paano po binalahura ng Executive Department ang legislative branch. Nasabi ni Alan Peter Cayetano, co-equal branch po ito. Wala po kayong karapatan dyan. In fact, itong mga senador, binatikos pa si Alan Cayetano. Tuloy, senador. Terence Lim na OSAA Senate employee. Binubugbog ng NBI sa loob ng Senate premises. At nung binugbog na, ayaw pandalin sa medical. Ayan, nakatayo na. Oh. Footage ng GMA yan. May footage din na. Dinadala sa kotse ng NBI. Pwede ba yung USAA na kunin ang taga PSG at isakay ng sasakyan ng Senate at kunin sa Malacanang? Correct. Pwede ba yung USAA pumasok ng Supreme Court at kunin yung isang security ng Supreme Court at isakay? Antindi pala ng nangyayari dyan. Yan, isasakay sa sasakyan ng NBI. Tingnan nyo sa Binablock kaliwa, and white lang yung natin. mga taga-NBI, pinipigilan yung ibang USAA na tulungan si Terence. Nakadapa talaga. Alam ko dyan yung yung kamay. Sabi, labas mong kamay mo, labas mong kamay. Senate Security OSAA Terence Lim ng mga taong allegedly, I'm not sure who they are, within Senate premises na nambugbog. Yung punot dulo nito ay hindi tayo sigurado kung ano ang NBI po, ma'am. Yung nanggulo dyan. Yan si yung si Terence. Wawa naman, yung security na yan. Yan po yung ginagawa ni Bongbong, ni Matibag. Sinasakay pala talaga sa sasakyan, sa van. Dadalhin nila sa sa NBI. I am 1,000% sure, 10 times over 100% sure that hindi to inauthorize ni Senate President Soto. In fact, when this happened, ako na ang Senate President. So I'm also 1,000% sure na hindi ko to inauthorize. And if you look at our rules in the Constitution, we have jurisdiction over our premises. So, dun sa nagsasabing hindi inatake ang Senado, sige, nagpipigil na nga ako, hindi na nga ako nagsasalita eh. Pero nakita nyo nangyari yan. So, ano yung context ng CONAS? I don't take it against Senator Soto, Senator Lacson, Senator Bam Aquino, Senator Kiko. They were not senators from 2022 to 2025. When Senator Mig Subiri and the rest of the group had to deal with the PI issue. Okay, that's in the past. Yung So, moving People's na. Initiative. Okay. So I think lahat naman po tayo na ilabas na natin ang ating mga opinion. And I'm not stopping anyone from talking. It's a holiday on Wednesday. It's a day that Muslim Filipinos will be celebrating. Dapat makiisa po tayo sa paniniwala ng bawat isa out of respect, not sa same paniniwala. And I'm not suggesting we stop talking about politics. I'm suggesting number one, na pagbigyan ako ni Senator Amy na i-withdraw instead of ipa-strike off. Bakit po? Nakalagay kasi sa rules natin, any statement, and I paraphrasing, no, that offends a senator or the institution. No, so
theoretically, may sabihin lang aking kaibigan Senator Migs, even if it's correct o hindi, it's the reason for this rule. What rule is that? That's yeah. No senator under any circumstance shall use offensive or improper language against another senator or against any public institution. This has happened many, many times in this August hall. This has happened. We offended each other. But why do you have this rule? Because we're collegial. The reality is we have to go home tonight, upset at each other, but we have to go back tomorrow and work. Yun yung spirit nung sinabi ni Senator Pia na nangamusta ba? Because siguro, sa lahat sa atin, bukod sa hindi siya mapolitika, she genuinely treats everyone here as her friend. Correct. So when something traumatic happens, many of our kababayans don't know that while myself, Senator Mark were in my room, Senator Loren, Senator Camille, and Senator Pia, once the security find out na barilan na, rushed into my room, turned off the light, then pushed them into a smaller room, yung banyo. Diba? So, it's traumatic. You may criticize what she said, how she said it, etc. But akala ko ba all feelings are valid? Bakit pag na-trauma yung nasa majority ngayon, mali. Pero pag na-trauma yung minority, okay lang. Diba? I'm talking in general. Whether you talk about green, yellow, pink. So, labas na ako dyan. Hindi naman ako Senate President ng buong bansa in the sense that I'm not elected like the Vice President and the President. I'm Senate President, but I am the servant leader of the 24 senators, including Senator Bato. I'm here at your service. Di ba ho, ayaw nyo yan, mga tuta ilibin na handa kayong ipagtanggol ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi lang kay Bato, kasi si Senator Alan Peter Cayetano, Senate President ninyo lahat yan. Kung nangangailangan din kayo ng tulong dyan na protektado kayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Subok na yan. Mukhang yung tinutukoy ni Senator Alan Peter Cayetano, yung video ni Senator Amy na pumalag nga ho itong si Mig Zubiri. Maganda rin po yun pag-usapan. Siguro bukas try natin na pag-usapan nang gusto ni Senator Alan Peter Cayetano. Parang wala na ring samaan ng loob. Parang i-withdraw. Hindi strike off. So i-withdraw lamang yung video. Tingnan natin bukas kung may pag-uusapan tayo patungkol po dyan. Pero tuloy lang natin, Senator Alan Peter Cayetano. Kung papayagan ako ni Senator Amy, then I'll ask her to withdraw. Number 2, kung papayagan ako ng minority, tomorrow let's talk about the impeachment, but let's also talk about what are your priorities. What are our priorities? Let's use the last few session days. You want to talk about changing the Senate President? I won't take it against you. It's your right. Pero wag tayo dun sa yung integridad ng institusyon kasi syempre, didepensa kami. Diba? Dahil ang tingin namin, bumaksak na to dati pa. Correct. But we're not pointing fingers. Bakit bumaksak? We're just letting history judge it. Sabi po nung iba, fresh start. Bakit? Hindi ba fresh start pagdating ko? Patay. Hindi pa nga ako nagsa-start. Inuupakan na ako eh. Ganun na ganun nangyari sa SEA Games. When I was Secretary of Foreign Affairs, not a threat, serving everyone, wala akong problema sa SEA Games. As soon as I ran for Congress at sinabing magsi-speaker, kaliwat kanan na yung banat sa akin. But we proved them wrong. Nanahimik kami, overall champion, most number of gold medals, and it launched the careers of many in the Olympics. So Tatay again, Digong I yun. can take that attitude. Sa SEA Games, nagpagulpe muna ako. Actually, wala naman akong choice. Pero, hindi kami gumante. Bakit? Because in the end, the performance will decide or will dictate whether we were justified or not yung mga pinanggagawa. So the same with me. Judge me as Senate President every single day, every single week. Kung tatagal ako ng 1 month, 2 months, edi for 2 months, 3 months, 4 months, di ba? Pero yung inuunahan, hindi pa nga nag-uumpisa, fresh start na, medyo foul naman yon. Yes, it's political, pero medyo foul naman, di ba? So I guess yun lang naman po ang spirit ng ating mga privilege speech dito na very political. Can we go back and start talking again about health, about education, about that's why we were unanimous in retaining and again putting Senator Win as the chairman of the Protect Committee because he was doing a good job
in how the government can help us, no? So again, my speech is not perfect. You want to interpolate me in a later date, etc. But lahat nung nasa minority may tama kayong sinabi kanina. Sabi niyo po, people are watching us. So Senator Amy, the ball is first in your hands. Afterwards, it goes to the minority. Thank you for giving me this. Putya, no, merong committee si Win Gatchalian, binigyan, nagiging chairman, Protect Committee. Awawantindi. So, pwede, anytime si Gatchalian, pwedeng pupunta doon sa Brief 13. Puta. Nabawasan pa tuloy yung tuta ilibin. Ay, chairman ng committee, binigyan, mantakin mo yan, minority ka man eh. Hindi ka mo pwedeng bigyan ng chairmanship. Ito, binigyan. No? Ganun katindi. Nakikita ko yung direksyon ni Peter Cayetano. Gusto niya talagang pagkaisahin ang Senado. Kaso nga lang siguro hindi mangyayari 'yan. Kasi nga itong grupo yung dalawang itlog na 'yan, si Tuta Soto at saka si Pinky Lacson, may sariling agenda 'yan. May self-interest ang mga 'yan. Dahil nga sila nakikita natin dawit 'yan sa flood control issue. Tumahimik sila eh. Sinisingil na ngayon sila ng taong bayan. Hindi naman talaga bulag yan eh. At sinasadya ni Tuta Soto at ni Pinky Lacson na hindi talaga magkaroon ng investigasyon dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Na yun nga po yung inaasahan ng taong bayan. So ngayon, sa katauhan ni Senator Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano, si Pia Cayetano nagiging Senate Blue Ribbon Committee chairman na rin pala yan noong 2024, January. Pero hindi pa ho nagkaroon yun ng issue na matindi sa flood control. So may chance tayo at nakikita natin na magagampanan ni Pia Cayetano dahil senador na naman yan, abogado. No? At saka balikan ko lang yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Alam nyo, sa panahon ni Tatay Digong, happy lang talaga eh. Tayong mga Pilipino. Saksi ako doon sa sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na yung SEA Games dito ginanap, naging successful doon. Historic po yun. At mapapanood po ninyo doon si Tatay Digong. Grabe. Tatayo balahibo mo. Dahil sobrang daming tao, di ba, ginanap sa arena doon sa Iglesia ni Cristo, sa Bukawi yun, o pinig na yun. Historic po. Ganun po katindi ang nangyayari po. Na alam ko. Na kung hindi ako nagkakamali doon sa Iglesia, di ba, opening yun. Dami, puno nga ho yun. Iglesia ni Cristo yung di arena. Kayo kasi, mga Tuta, Soto at Pinky Lacson, alisin nyo na yung kahibangan ho ninyo. Sumuko na kayo sa kudita. Mas maganda bigyan po ninyo ng panahon si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil nakikita ko si Alan, talagang gusto niyang makapokus sa corruption issue, tsaka dito sa ekonomiya. Dahil ito po ang kailangan natin matutukan dahil pabagsak na po tayo. Pero, ang problema, ang gobyernong Marcos, hindi yan ang gusto nila. Alagang banggaan dito ang Senado dahil ang gusto ni Marcos pabagsakin ang mga Duterte, talagang magkakagulo at magkaroon ng constitutional crisis. Panalo pa rin tayo. Talo si Tuta Soto at Pinky Lacson. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan.
gising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.